Hello po, naimbag nga daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayo ulit kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Welcome to my vlog po ulit. So for today's video po ay tara po, samahan niyo po ako. May munti po tayo ulit pa-order sa awa ng ating ama. Tulong ng mga datihan na pong nag-order sa atin. At syempre, sa tulong din po ninyo at sa tulong ninyo sa aming mag-pray. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ngayon po, nagmamadali na po tayo para po ma-prepare na po natin lahat agad. Yan. Meron po ako ditong manok. Yan. I-prepare ko lang po. Kasi po may nag-order ng konting chicken sa atin. Yan. Yung iba po kasi malalaki pa yung tagtag nila eh. Para po ayusin ko lang. Syempre lilinisan natin maigi. Yan. Ganda po kasi kung ganitong mga pa-order ay maingat. Yan. Ito po ay order po ng potluck. Potluck po ata nila. Hindi ko alam kung para saan, sa Christmas party or whatever. Basta, ang nag-order po nito ay dadalhin daw po niya at ipapotluck po niya. So, yun, sa mga malapit lang po dito sa amin, pwede rin po kayong mag-order. Ayan, hasahin ko lang po ng kaunti. Nalimutan ko na po kasing ipa-chop kanina to doon. Kailangan po kasi medyo malilit lang daw. Ayan. So yun, maraming salamat po sa patuloy na sumusuport at nag-order sa inyong lingkod na si Ate Vera. So yan. Bali, dalawa pong klase ang ating pa-order ngayon. Pero yung isa pwedeng iulam, pwedeng i-partner sa merienda, pwede rin pangpulutan. Hindi ko po kasi alam kung saan ito dadalhin. Basta in-order lang po sa atin. At yung isa po ay dessert. Yan. Yung dessert po ay siya na po ang bumili at pinapaano na lang sa atin. Timpla. Yan. Ang gusto po nila dito sa chicken ay bandang ayaw po nila ng malaman. Yung mabuto-buto daw po, masarap yung mabuto-buto. Yan. Pero meron din po tayong mga laman. Mix po yung kinuha natin. Tsaka wings po yung kanilang mga request. Yan. Sa mga gusto pong mag-order, pwede pong mag-request yan. At yung iba pa nga po ay neck. Kaya sinamahan nga din po natin ng konting neck. Pero konti lang po yung inano kong neck. Mas marami po yung nilagay ko sa yung wings. Yan, huhugasan ko lamang po maigi. Pag ganitong pa-order po, tinatanggal ko po yung mga, yung dito po, yung para niyang sipon yan. Yan po kasi yung isang langsa. Tatanggalin po natin yung mga ganun. Yan. Linisin lang po natin mabuti para naman po maulit nila ang mag-order sa atin. Ma-marinate ko po muna to, tapos habang naka-marinate, ito po kay prito lang po to, kay chicken lang po to. Habang minamarinate ko po to ay gagawin po natin yung ibang dessert. Hindi ko na po tatanggalin yung pinakadulo kasi maganda po yan, pinaka-design po niya yan sa wings. Pero yung iba po, tinatanggal naman nila. At minsan tatanggal din po ako. Pero pag ganyang fried chicken po, hindi na ako nagtatanggal. Hindi naman po madumi yan eh.
Yan. Maganda po kasi yung pinaka-wings niya pagka ganyan na, pag buo, pag fried chicken. Pero syempre, tulad nga po ng sinabi ko, depende po yun sa magluluto. Ito po ay version lamang kulit na Ate Vera, at sa mga willing pong matutunan ng version ni Ate Vera ay okay lamang po. Yan. At ibabrain ko lang po to mga kalahating oras. Total maaga pa naman to. Para juicy po yung loob ng ating manok. Sa mga hindi po nakakaalam ang pagbabrain ay mamaya po i-share ko sa inyo. Dali lang naman po yun. At alam ko, kayang-kaya po ninyo yun. At sa mga hindi nakakaalam, syempre, i-share ko kung ano po yung kaalaman ko sa mga munting ganitong mga maliliit na bagay. Ngayon. Pero syempre, sa mga patikan po dyan magluto, baka may mga maituturo pa po kayong ibang mga secrets. Napakasarap po sa puso ko pag tinuturuan niyo po ako. Yan. Yung mga talagang magluluto dyan, mga patikan na. Kasi si Ate Vera niyo po ay talagang baguhan pa naman po. Kumbaga, may mga may mga nalalaman kasi maraming nagtuturo ng mga kaibigan at maraming nagsishare ng mga kaalaman. Yan. Ilinisin ko lamang po itong maigi at balikan ko na lang po kayo at baka sobrang haba na ng ating vlogs ngayon kasi dalawang po yung gagawin natin. Isang ulam at isang dessert. So, balikan ko na lamang po kayo pagkatapos ko po itong hugasan. Para naman po kayo hindi mainip. Basta, ang tip ko lang po pag naghugas ng manok ay yung mga parang laway-laway na nasa loob ng balat. Tanggalin po natin yun. Yan. Kasi, bukod sa madulas ay yun po yung isang malangsa. Yan. At saka, syempre, yung dugo-dugo sa loob na namuo. Ayan, tanggalin na po natin lahat yan. Para hindi siya malangsa. Kahit anong pong luto yan. At para syempre, ulit-ulitin tayo ng ating magiging customer. Repeat customer man po yan or hindi. Iisa po yung ating way ng paglilinis at pagluluto. Kaya, yun, balikan ko po kayo maya-maya konti. Huwag po kayong aalis. So, ayan po, nahugasan na po natin at kukuha lang po ako ng isang lagayan. At ilalagay ko lamang po itong chicken, ipabrine na po natin para po juicy yung ating magiging chicken. Kahit po 30 minutes nyo lang ganirihin. Pero pag may oras, mas maganda po pag mahaba yung oras. Yan. Lalagyan ko lang po ng asin. Yung katamtaman lang po para hindi naman maalat yung ating Tapos, lalagyan po natin ng tubig. Yan. Kailangan po lagpas sa ating karne. Yan. Yan. Bababad lang po natin. Tatakpan po muna natin sa isang tabi at mamaya po babalikan natin bago natin siya i-marinate. Yan. Hugas lang po akong kamay. Nag-ipon po akong tubig dito dahil gagamitin ko rin po yan. So, ayan, tapos ko na pong takpan yung ating tawag nun, chicken. Ang gagawin ko naman po ngayon, meron po ako dito, ito po yung ating dessert naman ang ating gagawin. Ito po, na ganito ay, pagka malambot po yung inyong
gustong magawa sa gulaman ay 6 cups or 1.5 na liters. Pero ang gagawin ko po, dahil gusto ko pong ma-achieve dito ay yung maligat laang, bali, 3 kalahati lamang po ang aking itutubig. Or 3, ganun. Yan. 1, 2, 3 cups lang po siguro para maligat talaga yung ating gagawin. Yan, lalagdagan ko lang ng kapurat. 3 cups. Yung punong-puno yung cups. Yan. Tapos lagay na po natin to habang di pa umiinit or di pa nakasalang. Yan. Haluin na po natin agad para hindi po mamumuo yung ating gulaman. Yan. Ito po ay sila na po ang namili. Pinapaluto or pinapagawa na lang sa atin. Ayan. Kasi may mga stock daw siyang cocktails doon. Kaya yun na lang po yung pinaluto niya. Ayan. Haluin lang po nating mabuti. At bago isalang. Parang po may lasa na to, maglalagay po tayo ng konting asukal na dito. Saglit lang po ang kukuha. Bali, 1 kutsara lang po ang ating ilalagay na asukal. Para hindi po ganun katamis. Yan. Kailangan pag nagluluto po tayo, may basahan po lagi sa ating tabi. Para po pag may punasan po natin agad. So yan, dissolve na po yung ating gulaman. Pwede na po natin itong isalang. Iset ko lang po yung ating camera. So, yun po, nakasalang na po. At pag nakasalang na po ay huwag po nating titigilan sa kakahalo. Ayan. Para po hindi magdikit yung ating gulaman. At hindi naman po kailangan kulong-kulo to. Ayan. Basta kumulo ay okay na. Kung makikita nyo po ay namumuo na po siya agad habang umiinit pa lang. Kasi nga, kukunti yung ating nilagay na sabaw. Or yung tubig. Kasi nga, ang gusto po nating ma-achieve ay yung maligat. Yan. Pero kung gusto nyo po na hindi maligat, sundin nyo na lang po yung nasa packaging niya kung ilang tasang tubig yung inyo gagamitin. So, yan. Ganyan lang po tayo halo ng halo para naman hindi manikit or hindi magbuo-buo yung ating Yan. Pag kumulo po to ng konti, okay na po yan. Tuloy-tuloy na po yung ating pagluluto ngayon kasi para hindi po tayo magahol sa oras. Ayoko po kasing gusto ko bago dumating yung kukuha ay luto na. Kaya nag-a-adjust po talaga ako sa mga oras, sa oras natin. Depende na lamang po kung magkakaroon ng aberya. Kunwari mo, biglang maubusan ng gasol or whatever. Yan, malapit na po itong kumulo. Yan. Smooth po siya kasi tinunaw muna natin yung gulaman niya bago isalang. Sa mga hindi pa po nakatry magluto ng gulaman, huwag nyo pong ilalagay yung gulaman powder nyo kung mainit na yung tubig nyo kasi mamumuo-muo na po siya. Lagay po ninyo yung yung gulaman powder na hindi pa nakasalang yung inyong tubig. Bubuo-buo po kasi siya, pangit na siya. Yan, tignan nyo po, smooth siya. Ganyan lang po magiging labas niyan. Kasi, tinunaw muna natin siya. So, yan, malapit na po siyang kumulo. Hindi naman po kailangan kulong-kulo to. Yung pag kumulo, okay na yan.
Siyempre, tulad nga po ng lagi kong sinasabi, pag nagluluto, kailangan po ng tiyaga at mahabang pasensya kasi hindi po lahat ng ating pagluluto ay nakukuha po sa madalian. Yan. At syempre, kailangan ng oras talaga. Yung hindi ka magagahol sa oras para hindi naman magkanda palpak-palpak yung iyong gagawin or lulutuin. Kasi more po na gahol ka na sa oras yung magmamadali ka. Minsan doon pa tayo nakaka-encounter ng talagang mga kapalpakan. Kaya yun. Kaya ako laging advance sa oras. Para just in case man po magkaroon ng aberya, hindi ka magagahol sa oras. Para hindi rin nakakahiya sa customer mo. Yan. Yan, malapit na po siyang kumulo. Konting pagtitiis na lang. So, yan, sa mga malapit po rito at gusto pong magpaluto or mag-order kay Ate Vera, pwede nyo po akong i-message sa messenger ko. Lalagay ko po sa ating comment section. Ipipin ko po dyan. Wag lang naman po yung malalayo kasi mahihirapan po tayo. Sa mga may Christmas party po dyan, nagaluto rin po ako ng pang kids. Yung merienda pack. Yun. Nagluluto rin po ako niyan. Sa mga school, may school dyan. Sa magbo-birthday party, yan. Para hindi na kayo sa oras nyo or wala kayong time magluto. So, yan, kumukulo na po. Okay na po to. Yan. Tayin na po natin. At ililipat po natin siya sa container. Yun. Tatas ko na lang po para kita nyo yung paglilipatan ko. Dapat po bago nyo patayin yung ay nakahanda na po yung container nyo. Yan. Lipat na lang natin. Yan. Isang container lang po yan. Konti lang naman po ito. Mabilis lang po ito mag-set kasi po yan. Konti lang naman yung sabaw niya. At yun, magsasalang po ulit ako ng tubig sa isang lagayan. Yan. Kasi, ito naman po ang ating papakulon at papalamputin. Macaroni elbow. Yan. Malinis na tubig. Yan. Buksan na natin para kumulo siya agad. Nadagdagan ko pa po konti yung tubig. Yan. At maglalagay tayo ng konting asin, konti lang, at konting mantika. Yan. Konti lang. So, yan, balikan ko po kayo maya-mayang konti. So, yan, lumipas naman na po ng kalahating oras mahigit. Atin na pong i-drain tong ating binaint na ating chicken. Papatuluan lang po natin ng konti. Ayan, hugasan ko lamang po ito. At ito ko na rin po kasi siya mamaya. Ayan. Hindi na po natin hugasan tong chicken. Ayan. Pero pwede rin naman po ninyong hugasan pa kung gusto nyo. Ako po hindi ko na siya hugasan kasi konti lang naman po yung nilagay natin asin niya. Yan. Habang pong pinapatiktikan natin, yan, nakit ko po na siya.
Akin na pong hihiwain yung ating kalamansi. Gamit lang po tayo ng ilang perasong kalamansi. Yan. Okay na po yan. Isa pa. May lahat ko na po to. Ay, hindi. Yan. May lahat ko na po. Yan. At okay na po yan. Matiktikan na. Dito ko na rin po siya titimplahan. Ayan. Lagay lang po natin yung chicken. Ayan. Siyempre, lagay po natin yung kalamansi. Ayan. Masarap po at mabango pagka ang fried chicken nyo ay inaano nyo sa kalamansi. Ayan. Ayan. Tapos na po yung kalamansi natin. Lagyan ko lang po ng konting patis. Ito po yung ating gagawin pampalasa ngayon. Konti lang. Ayan. Para hindi po malat. Ayan. Konting bechin, optional lang po to. Konting-konti lang. Patak-patak lang. At paminta syempre. Garlic powder. Ayan, garlic powder. Depende po sa inyo kung garlic powder po or garlic na fresh. Yan, ako po powder ng ginamit ko. Yan. At ito po, kung hindi pa po ninyo to na-try, masarap pong maglagay ng ganito sa fried chicken. Yan. Yung curry powder or yan. Curry powder po yan. Try nyo po kung di nyo pa po nasubukan ng ganyan. Pang marinate sa fried chicken. Yan. Hugas lang akong kamay. At haluin lang po. Yan. Hindi ka na po siya lalagyan ng asin. Okay na po yung konting paminta. Ay, konting patis na pampalasa natin sa ating marinade. Yan. Kung magkukulay po ng konti gawa nung curry powder, okay lang po yun. Or, yan. Pampabango po yun. At meron din po siyang ibang lasa pagka nilagyan nyo ng curry powder yung inyong fried chicken. Pero, syempre, try nyo po kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo po, wala naman pong problema. So, ayan. Babad lang po natin yan. Takpan ko po ulit dun sa gilid. At yun, ligpit ko lang po muna itong mga to. Then, balik po tayo sa ating pinapakulong tubig kasi kumukulo na po. Yan. Yan, dire-diretso na po tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kumukulo na, kaya atin nang ilalagay yung ating elbow.
Ayan. Kit po ng elbow, iba-ibang kulay. Pang ano talaga sa macaroni. Para siyang ano, ang pinapagawang dessert po ay macaroni fruit pasta. Ayan. Or macaroni fruit salad. Ayan. Kaya lamang po nating luwambot yan. Siyempre, habang hihintay po tayo ay inisan ko lang po itong mga to. Para po hindi dumami ang ating hugasin. Ayan. Ayan. Habang pinapalambot naman yan natin ay bubuksan naman natin yung mga ibang gagamitin natin sa ating pang dessert. Ayan. Meron po siyang fruit cocktail dito. Isang medyo malaki at isang maliit. Yan. Siya na po yung binigay lang po niya yan sa akin. Titimplahan ko na lang po. Kuha lang po ako ng tissue. Saglit lamang po. Yan. Punasan ko lamang po to. Yan. Yan. Di-drain po kasi natin siya. Yan. Yan lang po. Di-drain ko lang po siya ng ganyan. Bubuksan ko na rin yung isa. Halo ko lang po yung ating pasta para naman po hindi dumikit. At titignan ko na lang din para hindi naman masobran sa lambot. Kasi pangit po yung magiging kalabasan ng pasta pag sobrang lambot. Kaya kailangan aalalayan po natin. Ito naman ay i-drain ko na rin dito sa kabila. Yan. Ang sabaw po nito pwede nyo lang pangluto sa gulaman. Kaso nawala po sa isip ko kanina. Kaya okay lang po yun. Drain lang po natin yan mabuti. Nawawala-wala po ako sa frame kasi naalalayan ko po ng maigi itong ating cocktail or yung macaroni cocktail. Meron din po siyang nata dito, kulay red. Itong nata ay tatanggalan ko rin po ng sabaw. Ay, okay. Sorry po. Wala naman na po tayong paggagamitan nung naulan. Yun, naulan, my blessings. Ayan. Check po natin ulit yung ating elbow. Malapit na po to. Konting luto lang po kasi to. Konti pa po.
Yun. Okay na po itong isa, na-cocktail. Ito na lang pong isa. Yan. Ito po, iniinom ko po ito. Yun, masarap. Bubuksan na po natin to. Yan. Para po mamaya, tuloy-tuloy na po yung ating paghahalo. Ready na po natin lahat. Yan.
So, yun po, mainit na po yung ating kawali at magre-ready na po tayo nito. Ayan. Salang na po tayo. Ayan. Maglagay lang po tayo ng ilang piraso. Hindi po natin ika-crowded yung kawali natin. Ayan. Okay na po muna yan. Isa na lang. Lagay natin. Ayan. So yan, prito lang po natin at hintayin natin mag-golden brown. Huwag po kayong mag-alala, itong nauna pong mag-brown ay nauna ko po kasing nilagay ito. Ito po yung tinesting ko kanina kung mainit na. Yan. At ang ating apoy, para hindi po mabigla, ay medium heat lamang po. Yan. Tapos po nito ay siset na po natin at gagawin na rin po natin yung ating dessert. So yan po, pwede na po natin ihaon sa kahirapan yung iba. Yan. Yung tamang golden brown lang po. Yan. Medium heat lang po yan, kaya sure po tayo, naluto po yung loob niya. Yan. Ulit-ulit lang po na gano'n ang procedure hanggang sa maluto po lahat ang ating chicken. Kaya balikan ko na lamang po kayo after po netong maluto. So ayan po, habang nagpiprito po tayo ay isiset ko na rin naman po itong or ihalo ko na itong ating dessert. May malinis po ako ditong dito ko na lang po hahaluin kasi wala po akong malaki-laking mix bowl. Yan. Malinis naman po to. Hinugasan ko at pinunasan na po natin ng tissue. Ayun, nakapagpalit na rin po pala ako ng gloves. Yan. Atin po lamang lalagay na po tong macaroni salad. Yan. Hihimay-himayin ko lang po. Yan. Napakakulay po nung nung natin. Macaroni. Maganda po sa ganito yung makulay. Yan. Then, mix ko na po yung ating, na-drain na po ito lahat. Paghalu-haluin po natin. Yan. Sana po magkasya na dito para wala po kasi akong malaking bowl dito na mga mixing bowl. Yan. Yan. At syempre, lagay na rin po natin yung nata. Yan. Na-drain ko na po lahat itong mga to. Yan. Yan. At syempre, di ba po meron tayong ginawang gulaman. Kukunin ko lamang po at nagayat-gayat ko na rin po yun. At yun po, ito na po yung ating gulaman. Nagayat-gayat ko na rin po. Isinize ko lang po siya dito sa ating nata de coco. Nako, mukhang madami. Yata to natin mamimix. Maigi. So, wait lamang po. Gagawa lang po tayo ng paraan para po magkasya itong ating mga mini-mix. So, ayan po. Dahil maliit po yung ating nakuha ko kaninang mixing bowl natin or mix, ito na lang po kinuha ko. Malinis na po ito. Napunasan ko na rin po ng tissue. So, ilalagay ko lang po dito ulit. Pasensya na po kayo at talagang kulang pa po ako sa gamit. Ayan. Then,
lalagay lang po natin yung mga ano natin, gatas. Ayan. Lagay na po natin. Ayan. Silin lang po natin kasi sayang. Ayan. At eto pa, dalawa pong Alaska creme densada. Ayan. Kaya hindi na po ako maglalagay ng all-purpose cream kasi 2-in-1 na po to. At para po sa kadagdagan po ng ating pampalasa, lagyan ko pa po ng, siguro kalahati lang po muna ng condense. Check po muna natin. Yan. Halo ko lang po para maano natin, tansya natin. Yan. Pero tingin ko, mas maganda ilagay na po natin lahat. Makikita mo naman po kasi kung sobra na yung pinaka ano natin. Diba napakakulay po. Yan. Lalagay ko na po. Makikita mo naman po kung kulang o sobra na yung iyong gatas. Kahit di mo po tikman. Pero para sure po sa mga hindi po kabisado magtimpla ay tikman po ninyo para ano. Yan. Sabay na po natin yung ating cheese. Medyo nilaki-lakihan ko po yung cheese natin para ano sa umay. Kumbaga, kontra po kasi yun. Yan. Ganyan lang po yung ating pag-mix. At lalagay na po natin sa mga container. Yan. Sila na daw po bahalang magpalamig doon sa pagdadalhan. Kasi alam naman po nila na walang ref ang inyong Ate Vera. So yan. Siyempre, halon muna natin. Tapos, titikman natin siyempre. Gano tayo nung may cheese. Okay na po siya. Sarap ng lasa. Tama lang, di masyadong matamis. So, ang gagawin ko po, tapon ko po muna lang to. Then, kunin ko na yung mga lagayan. Wait lamang po at lilinisin or liligpit natin yung mga anoan natin. Yan. May isang salang pa po pala ako na itong chicken. Sabay ko na para mabilis po nating matapos. Ayan. Lapit na rin pong matapos yung chicken. Siyempre, punas po muna tayo. At kunin po natin yung ating lagayan. Ito po yung mga nalinis ko na to. At napatiktikan, napatuyo ko na. At napunasan ko na rin po itong mga to. Ayan, siguro dalawa po magagamit natin dito. Ayan. May kukunin lang po ako, pantakal, para mabilis po. Ayan. Para mabilis po yung paglagay sa food warmer or Tupperware. Ayan. Napakakulay po, maganda po yung ganito, makulay. Napakasayang tignan, masaya siyang tignan.
natin ng ayan. Kahit siguro hindi siya masyadong punong-puno. Para hindi naman siya pangit tignan. Ayan. Yung ano po, dalawang maliit na fruit cocktail, isang maliit na macaroni salad, macaroni ano, dalawang ganito na po ang magagawa. Ayan. Siyempre, sasaidin natin to kasi nandito yung sarap. Pero hindi po masyadong puno. Ayan, tamtaman lang po yung naging laman. Pero okay na rin po, marami na rin po siya. Pero pagka gusto nyong dumami pa at budget yung ano natin, pwede naman po ninyong dagdagan yung gulaman. Ayan. Sasaidin ko lang po yung nasa kawali kasi sayang. Ayan, no? Ayan. So, kayo mag-alala, linis po yung ating pinaghaluan. So, ayan. Wait lang po, linis lang po tayo ng kamay. Okay na rin po pala tong ating chicken. Papatiktikan ko na lang po lahat at ipi-plating na rin po natin. Lalagay na natin sa bilao. Yan. Diba po, sabay-sabay na siyang natatapos. Ito naman, tatakpan na po natin siya agad. Yan. Dalawa na po yung nagawa natin. Diba, marami na rin po. Yan. Yan. So, tatakpan na po natin to at itatabi na natin. Yung ating chicken naman po yung ating ipi-plating. Para mabilis po tayong matapos. Yan, no? Ito na po yung ating paglalagyan. Yan. So, ayan for the sauce pala po ng chicken. Meron po akong mayonnaise dito. Sensya na, patay po pala yung ating camera. At nilagyan ko lang po ng ketchup. Tinanong ko po kasi sila kung anong gusto nilang sausawan. At ito po ang gusto nila. Sana gagawan ko po sila ng garlic sauce. Pero ayaw daw po nila ng garlic sauce. Ganito po yung gusto. Kaya ito po yung ating gagawin syempre. Yan. Paghaluin lang po nating maigi to. Yan. Okay na po. Ganito lang po to. Yan. Depende po kasi sa ginagawa kong sauce sa request ng customer. At syempre, bago po natin sila, tinatanong ko po kung at nagsasuggest ako kung anong gusto, anong pwede nilang ipatimpla. Sinuggest ko rin po yung mga ibang sauce natin, pero ito po yung kanilang gusto. So, pagbibigyan po natin, syempre. So, ayan. Nilinisin ko lang po yung paligid para hindi na po makalat. Yan. Dinirekta ko na po dito yung
pagtimpla. Kasi ganyan lang naman po yung timpla natin ng sauce. At syempre, dito sa paligid niya yung chicken. Yan. May malalaking part po, may maliliit, syempre. Halo-halo po yan. Yan. Ganyan lang po, papaikot lang po natin. At mamaya po, ay babalutan po natin ng cling wrap. Yan. Ayan. Kailangan po maayos lang yung paglalagay natin para naman po maganda-gandang tignan. Ayan. So, ayan. Ito na po ang ating chicken. Tapos na po ang ating. So, ayan. Okay na. Patapos na tayo. Magbabalot na lang po tayo. Pero maya-maya ko po pabalutin. Kunti. So, yan, ito na po yung ating munting pa-order. May chicken bilao package po tayo. At meron din po tayong fruit salad or macaroni fruit salad. So, yan. Thank you very much po ulit sa pagtitiwala ninyo sa inyong Ate Vera. Sana po dumami pa po kayo at sana wag kayong magsawa sa pagsuporta sa aming dalawa ni Kuya Lito. Maraming salamat po. So, ano pa pong ginagawa nyo? Luto na ang ating pa-order. Mag-order na po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!